bye baby. Maalis na ako. Ish. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Ayan, magandang araw po. Ayan, time check. Alas 7 po ng umaga. So, bali first day ko po sa trabaho ngayon. Sa bago pong trabaho. Ayan. Padala na natin yung baonan ko. Ang laman lang naman nito is ayan, tubig. Tapos extra snacks. Ito yung kinakain ko kapag break time. Calorie to. Tapos ayun, mga candy. Ayan, pineapple candy. And toothbrush after lunch. Ayun. So mula dito nga is 25 minutes ang biyahe. Ayan, 7:05 AM na po. So 25 minutes ang biyahe, mga 7:30 nandun na ako. Ang start ng work ko ngayon is 8 AM hanggang 5 PM po. Ayan, biyahe na muna ako kasi baka malate tayo. Meron din kaming cup na gagamitin para sa loob ng pabrika. Ayan, may ako nasuotin. Sobrang lamig po ngayon. Pero mas lalamig pa next week. Ayan, 1 degree Celsius. Ang lamig. Di bali nandito na po pala ako sa pabrika. Ayan, sa bagong pabrika na papasukan ko. Time check 7:38. Medyo na traffic ako na konti. So di bali ganito pala yung itsura ng pabrika na papasukan ko ngayon. Kakatapos lang po ng trabaho ko, and ayan, maglalakad na ako papuntang parking. Mga 5 minutes kasi ang lakad from the factory. Ayan. Ay, tsukaresama deshita. Ayan. Yan po kasi ang sinasabi kapag katapos po ng trabaho. Thank you for your hard work. Parang ganon. No? Tapos kapag naman gusto mo siyang sabihin nang hindi pa natatapos yung trabaho mo, tsukaresama desu. Ganun lang kasimple. Ayun. Ayan, thank you Lord. Natapos na po yung unang araw dito sa bagong trabaho. And ayun nga po, hindi ko nakakwento sa inyo kanina, no. So di bali itong cup na to, nakaharap po talaga to. Yan. Bawal pong nakatalikod yan kapag nagtatrabaho po. So tatalikod ko lang kasi nandiyan po nakalagay yung pangalan ng pabrika. So yun, medyo maigpit kasi sila sa privacy. So bawal nating ipakita kung ano yung factory na pinagtatrabahoan ko. Ayun. Ayun nga po. So kumusta yung trabaho ko ngayon? Ayan, para sa akin naman okay naman siya.
Para sa akin, okay naman kasi sanay naman ako sa ganitong trabaho. Parang mga katulad lang din ng trabaho ko dati. Saka ang nangyari lang naman kasi ngayon is parang hindi naman trabaho agad eh. No? Kanina kasi umaga, ang ginawa lang namin is parang orientation. So mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali before lunch, nag-orientation. Kumbaga, tinuro sa amin yung mga rules and regulation, yung mga dapat sundin talaga sa loob ng pabrika, lahat ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Tapos parang pinakita lang sa amin yung mga possible na makikita namin doon sa loob. Yung mga pangsukat, ayan. Kumbaga para may idea kami bago kami isa lang sa loob. Ilan ba yung nag-orient sa amin? Una, Brazil. Inorient niya kami tungkol doon sa mga susuotin namin. Ito nga po yung uniform namin, binigyan niya kami. So di baling itong uniform po kasi namin, ayan. Yung unang uniform na binigay sa amin, di bali libre yun, walang bayad. Pero kung gusto po namin bumili ng panibagong uniform para may extra uniform pang palit, yun naman yung babayaran naman. Nasa 2,000, 3,000 yen per piece, parang ganon. Depende dun sa bibilin mo, kung pang summer or pang winter. Itong binigay kasi sa amin, mahaba to, long sleeve. Pang winter to. Tapos yung unang nag-orient sa amin, pinakita lang sa amin yung canteen, pinakita sa amin kung paano order ng pagkain, mga ganon, no? Tapos yung pangalawa namang nag-orient sa amin, yung babae na Japanese, parang inulit lang niya yung sinabi nung unang nag-orient sa amin. Tapos yung pangatlong Japanese naman, yun, siya naman ang nakatoka doon sa mga gamit na pwede namin magamit o makita doon sa loob ng pabrika. Yung mga meter stick, mga ganon. Tapos after mag-orient ng Brazil, Japanese saka Japanese na babae, may mga test po yun. Kumbaga may sasagutan kayo. Kung hindi ka nakinig dun sa mga sinabi nila, hindi mo masasagutan yung test, no? Pero ang sabi naman nila, kahit hindi mo masagutan yan, pasok na naman kayo sa trabaho. Kumbaga, tuloy pa rin kayo. Kumbaga parang ano lang to, parang review, parang ganon. Tapos yung pang-apat na nag-orient sa amin, yung kakaritso, yung ano yun, pangalawa sa mataas. Inorient niya sa akin yung mga lahat ng rules and regulation, yung mga dapat hindi mo dapat gawin dito sa loob ng pabrika. No? After nun, alas 12 na, nag-lunch muna kami. So tinuro na rin sa amin kung paano order ng pagkain kasi ang gagamitin mo na lang sa pag-order ng pagkain is itong ID. Itatap mo lang yun. Sa sweldo na mababawas yung mga kinain mo or in-order mo sa buong isang buwan, parang ganon. Ayun, after naman ng lunch, nagsimula na rin akong i-orient naman nung Hancho, yung parang leader namin, kasi siya yung madalas namin makikita rito sa loob ng pabrika. Kumbaga parang tinuro naman niya ako sa loob ng pabrika kung ano yung mga proseso na mangyayari dun sa mga gagawin namin. Kumbaga ito ang gagawin mo, ito ginagawa rito ganyan, ang ginagawa naman dito ganyan, tapos ang ginagawa naman dito ganyan. Hanggang sa huli pinakita niya sa akin, so dito ka naman papwesto, ito naman yung gagawin mo. Ayan. After niya na mapakita lahat yun, nung 3 PM na, doon na nag-start yung trabaho ko. Ang ginawa ko lang is, tumingin lang. Parang nagmasid lang ako kung ano yung mga nangyayari doon sa loob ng pabrika, sa gagawin ko, yung flow ng trabaho, ayan. From 3 PM to 5 PM, tinignan ko lang yung mga gagawin ko. Yun. Parang medyo kinabisado ka lang ng konti. Hindi mo agad siya makakabisado eh. No, hindi mo siya agad mamemorize eh. Kumbaga parang paunti-unti. Kahit pa paano may papasok sa isip mo. Or may idea ka dun sa gagawin mo. Ayan. So ngayong araw is 8 to 5 PM ako. Hindi ko pa ba nababanggit sa inyo? Or nabanggit ko na yung trabaho palang pinili ko, yung sangkotay. So ibig sabihin yung 3 shifts na trabaho. So may pang umaga, may pang tanghali, may pang gabi. Yung oras ng pasok ko sa umaga is 6:30 AM. Tapos ang pasok ko naman pag pangtanghali ako, 12:50 PM. Tapos pag panggabi naman ako, 9:40 PM. Hanggang umaga na po ang trabaho noon. So lahat ng trabaho namin is total of 9 hours. Kasama na po yung break time namin na 1 hour. Ayun.
Sa tingin ko, tama naman yung naging decision ko na ito yung napili kong trabaho. Kapalit ng trabaho ko sa night shift. Kasi unang-una malaki nga sweldo. Mukhang okay naman yung trabaho, mukhang kaya ko naman. Although hindi ko pa nga nasusubukan, pero sa tingin ko kaya ko naman siya kasi kagaya ng sabi ko sa inyo naging trabaho ko na dati yan. Medyo mabigat siya kung titignan, pero pakiramdam ko kaya ko naman, no? Ano pa bang hindi ko nakakwento sa inyo? Next week, ang shift ko or ang oras ng trabaho ko ay 12:50 PM. So, ibig sabihin, usubang ako, usubang. Kasi yung pang-umaga, hayabang, yung pang-tanghali, usubang, yung pang-gabi kasi is yorubang. So, next week, usubang ako, 12:50 ang pasok ko. Hanggang ano po yun, 9:50 PM. So, gabi na ako makakauwi ng bahay. Bago nga pala ako nag-start dito, kahapon nag-vlog ako, papakita ko lang sa inyo kung anong ginawa ko kasi kailangan akong mag-medical check-up or Kenko Shindan na tinatawag bago pumasok dito. So, ayan, pakita ko sa inyo kung anong ginawa ko nun. Ayan, magandang araw po. So, paalis na po ako. So, di bali ngayong araw po pala, medical check-up ko po. Bago ko pumasok dun sa bagong trabaho na papasukan namin, kailangan muna kaming i-Kenko Shindan. No? Ibig sabihin po nun ay medical check-up. Every year talaga meron kaming health check-up from the company. So sagot po talaga nila yon. Wala po kaming nilalabas na pera pag may medical check-up po kami rito. So dahil malilipat na nga po ako ng ibang pabrikang lilipatan ko po kasi nagre-request sila ng another Kenko Shindan bago kami magsimula. Wala namang problema sa amin kasi unang-una libre lang po yung medical check-up namin, yung Kenko Shindan namin. Sagot po yun ng broker namin, yung hacking guy siya namin. Kaya yun po yung lalakarin ko ngayon. No? You have arrived. Ito na pala ako sa clinic kung saan kami mag-medical. Pero bago tayo bumaba magamas muna ako. Medyo nauuso na naman kasi po dito yung influenza. Nabalitaan nyo ba yun? Na dito daw sa Japan namatay si yung ating isa sa mga pinapanood dati, Nature Garden, si Barbie Sue, si Sanchai. Para for safety rin natin. Ayan, di bali katatapos lang nakuhaan ako ng mga sample test. And ayan, yung staff namin is, ayan, nagbabayad na sila nung medical check-up fee. So, di bali kwento ko lang po yung nangyari kanina. So, di bali nag-Kenko Shindan nga po kanina yung health check-up. And yun nga, sagot yun ng hacking kaisya namin. Tapos yung 8,800 na yun na binayaran ng hacking kaisya po, di bali sabi ko nga po kanina, binayaran po yun ng hacking kaisya. Pero kapag pumasok ako dito sa bagong pabrika at hindi ako mabot ng isang buwan, kailangan kong bayaran sa kanila yung ginastos nila sa health check-up, yung 8,800 yen. Pagkatapos po nung Kenko Shindan, pumunta kami diretso doon sa office ng aming aking kaisya. Karoon po kami ng orientation po doon. Masabi kong isa to sa pinakamahigpit na pabrikang mapapasukan ko. Valentine's Day nga pala ngayon, no? First day ko dito sa bagong work. Ayan. Hindi ko makakalimutan to.
And ayun nga, bala ko bago ko umuwi ng bahay, daan ako ng flower shop, makapagbigay man lang ako ng flowers para kay Aya. Ayan, tapos bibigyan ko na rin si Yuna Chang. Ganun kasi tayo 'di ba sa Pilipinas. Nagbibigay tayo sa mga girlfriend natin, sa asawa natin ng mga flowers. Pero alam nyo ba na dito sa Japan, baliktad. Every February 14, ang babae ang nagbibigay sa lalaki ng chocolates, no? Tapos, ang Valentine's Day naman, para sa mga babae naman, sa March 14, ang mga lalaki naman ang magbibigay ng chocolates and flowers sa March 14. Ayan, ganun. Mauuna munang magbigay ang babae sa lalaki ngayong February 14. Pero syempre, Pilipino ako sinusunod ko pa rin yung nakasanayan ko na every February 14 nagbibigay ako ng flowers kay Aya. Ayan, daan muna ako ng flower shop. Ayan, dito na ako sa flower shop. Buti na lang talaga bukas pa. Siguro talagang late sila mag-sara ngayon dahil Valentine's Day nga. Ayan, bili muna ako ng bulaklak para kay Mama Aya saka kay Yuna Chang. Ay, ito. Buti na lang talaga bukas pa sila. Ayan, nakabili na ako ng bulaklak para kay Aya saka kay Yuna Chang. Favorite color niya, Murasaki. I love you too. Happy Valentine's Day. Alamak. Happy Valentine's Day, Mama. Happy Valentine's. Thank you. Pink na pink. Thank you. Ulo, nagkabalap pa. Yaka lang. Siyempre, Happy Valentine's Day. Thank you, Papa. I love you. Wow! Ano to? Ha? Happy birthday. Ano to? Ano yan? to? Choco, Papa? Ha? Wala na surprise. Happy Valentine's, Papa. bebe. Kiss ko. Sano? Sano? Ito na lang, para lasang chocolate. Gwen. Bakit? Bakit kinuha mo yung presento mo kay Papa? Ikaw din kakain nata nito. Uy, binigyan na kita. Kinain mo na, ayan, no? Kuya, murat ha? Binigyan mo na si Kuya? Bigyan mo na si Kuya ng chocolate. Kasi February 14 para... Happy birthday to you. Kuya! Happy Valentine's! ああ、作ってくれたもん。違う。Kata. 会社の人のママそういうこ Ba't binubuking mo pa si Mama? ママが会社で。とマジありがとう。ちょっとだけ食べていい？ Eh, ba't ikaw din kakain kay Kuya? Yan. Huwag ganun. 食べたよ。
一個だけ。 May nagbigay ba sa'yo yung mga chicks ngayon? Araw? いや、いない。 Honto? うん。 Di ba ang binibigyan ngayon is mga lalaki? May nag-abot sa'yo? Honto? うん。 Araw ne. いや、ない。 Honto? 本当ない。 Bakit? Kasi nakatakip yung mukha mo. い Hindi na makita yung mata mo eh. や、マジでないよ。 Honto い na? や、いらない。 Iranay to you, tita? うん。いや、僕がいらないって言った。ちょっと待って。男は、 1900や親からもらってるらしい。 Oya kara. お母さんとか。 Ne. やったー。 Happy Valentine's Day! ハッピーバレンタインデー。